Dahil nga po sa issue ng kantang All By Myself ni Stel ng SB19. Dahil bigla pong nagkomento ang nanay ng dating si Charis Pempenko na Jake Cyrus na ngayon. Let's go! Kaya po namin pinakanta si Wendell ng ganyan dahil nga po sa issue ng kantang All By Myself ni Stel ng SB19. Diba? Nabuhay pong muli ang mga arangkada ng mga issue dahil bigla pong nagkomento ang nanay ng dating si Charis Pempenko na Jake Cyrus na ngayon. Ano ang sabi? Ni Aling Raquel. Ang sabi niya, nung napanood niya daw ito, sabi niya, maganda naman yung kay Stel. Maganda naman ha, maganda naman. Maganda, good. Stel's good, sabi niya. Pero, meron siyang pero. Iba pa rin yung Charis Pempenko. Charis Pempenko nga ulit. Diba? Ay, sabi niya, paandaran mo nga. Paandaran mo nga, Charis. Oo, yun parang gano'n. Alam po natin mga kapatid at mga kachika, kapag mataas ang boses ng lalaki, hinahangaan yan. Kasi ang mga international singers, sino matataas? O, di ba, Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey. O, sino po ang mga lalaki na pinapalakpakan sa taas ng boses talaga? Bon Jovi. Journey. Still Heart. Di ba, mga ganyan. O, marami sila. Si Bryan Adams. Kaya pag lalaki po, ang mataas talaga ang tono, ang boses, pinapalakpakan yan. Doon po napahanga ni Stel ang mga manonood natin sa nakaraang concert ni David Foster. Ayan. Ano muna ang komento mo tungkol kay Aling Raquel? Opinion mo tungkol sa pagiging nanay niya? Ang opinion ko na, syempre nanay yun, parati pa rin manunumbalik sa kanya kahit na hindi sila in good terms sa anak niya. Kasi minsan pinahanga ni Charis Pempenko. Totoo naman. Oo, ang buong mundo na to, lalaki na natin ito. Kaya lang nga, hindi na sustain. At ikaw naman, Marikutot? Siyempre, bilang isang ina, wala kang pagmamalaki kundi yung boses ng anak mo. Pero dapat nasa pagtanggap yan dahil yung pong acceptance na tinatawag natin para sa kanyang anak, dapat siya ang unang-unang makatanggap. Diba? Na si Charis Pempenko po, ayon nga kay Charis, ay dead name na. Tapos na, patay na yung Charis Pempenko at ang buhay na buhay ay si Jake Cyrus. Diba? Yun. Bakit naman ikukumpara na naman kay Stel? Nung one time, si Morissette Amon. Diba? Kay David Foster rin yun. Nagkomento rin. Okay lang po yun kasi syempre alam namin kayo ang nanay nitong si Jake Cyrus. Wala nang gagaling pa at mas magiging talagang mahusay kundi ang anak ng isang nanay. Siyempre. Diba yun? Pero dapat nandun yung pagtanggap. Diba naman? Tsaka kasi doon magsisimula kasi ang pag-awayan ng mga kani-kanyang kampo yan. Lalo na hindi naman nababanggit yung anak niya doon. Nagkataon lang na parehong kinanta at pareho si David Foster ang mentor nila. At si David Foster din nagsabi na kantahin niya yung kanta na yun. Hindi naman siya nakahanda doon. Sabi niya, ang sinabi lang ni Sir David, di ba? Minsan-minsan mo lang makakanta ang kantang ito, ang piyesang ito. Why don't you do it tonight? Doon sa mabababang tono, yung mga matatalas ang tenga, nakita nila na medyo may flat-flat, di ba? Parang ganon. May nasa sharp-sharp. Yan naman flat and sharp. Walang naman yun. Napapansin, di ba? Pero nung bumirit yung Stel, grabe naman, di ba? Ano masasabi mo dyan ng mga Scorpions na yan, di ba? Hindi pa huli. Mga ano na yan, hindi pa huli. Bryan Adams talaga, Bon Jovi. Kaya ngayon si Stel talaga, ang dami-dami niyang tagahanga, no? Super viral. At ito namang si Jake Cyrus, inaaway ang mga tagahanga ngayon, Ice Sigera, di ba? Kasi naman, wala yatang ginagawa masyado si Jake Cyrus. Kaya naman nagkakaroon siya ng panahon na sumagot at pagpistahan yung nambabasya kanya. Alam mo si Aiza, mas malapit sa puso ng tao, no? Jake kasi, may mga natutuwa, pero mas marami yung ayaw. Nabawasan kasi. Nanghihinayang kasi ito sa Charis Pempenko. Totoo, kasi yun ang unang minahal ng tao. Alam naman po natin anong alagaan ni Miss Oprah Winfrey at saka ni David Foster, si Charis. Talagang pinahanga niya ang buong mundo, lalo nung mag-duet sila ni Celine Dion, di ba? Talagang yung Charis Pempenko noon, talaga ay gumawa ng pangalan. Kaso hindi na nga po ito panahon ni Charis Pempenko, Jake Cyrus na siya ngayon, na dapat ay maintindihan ni Aling Raquel. Tama. At ang ano pa dito, mismong si Charis ang nagtigil ng Charis paggamit ng Charis Pempenko. Dead name, sabi niya. Dead name, hindi naman ibang tao, mismong may sarili. Kaya dapat matanggap ni Aling Raquel na kahit sino pa po ang kumanta ng All By Myself, mas mataas pa ng ilang octave sa ginagawa ng anak niya, kahit si Wendell pa, huwag na siyang magsalita. Huwag magkumpara. O dito, di ba? Sino-sino yung mga bumibirit na lalaki, na singers? Jed Madela. Si Darren Espanto. At kapag bumibirit, huwag kayong ganyan. Birit, di ba? Bumibirit na lalaki. At sinasabi ko pa lang, at kapag bumibirit, ang mga lalaking singers, anong sinasabi? Hindi, ang sabi pa kanila ni Aling Raquel, di ba? Huwag niyo ihambing si Stel kay Charis. Talagang hindi dapat. Sabi niya, pag bumirit siya, he is like Jed Madela. Ginanon niya. Ala Jed Madela. Ala Jed Madela. Buti nga, naabot po yung nota. Ang dami-dami po dyan ng mga singers na inaabot yung All By Myself na yan, hindi naman nila kaya. At saka magkakaroon talaga ng kulay. Nanay ka ng dating kumanta yan. Kaya dapat kung ikaw, kung gusto mong matahimik na buhay, huwag ka na mag-comment. Kaso nagko-comment kayo Katulad nun, yung kay Morissette, kinumpara nyo na naman kay Charis Pempenko, ngayon kay Stel, at iba pang mga kakanta siguro, andun pa rin yung comparison. Dapat ay hindi na. Pinatay na po ng anak ninyo ang kanyang pangalang Charis Pempenko. Inilibing na niya. Si Jake Cyrus na siya ngayon. Diba? At sabi nga ni Jake,
ano to, porke ba bumibirit lang? Parang ganun kasi ang baba na ng Ay, boses oo. niya. Totoo naman talaga yun, Borky Weaver. Magaling na. Yun naman ang punto naman ni Jake Cyrus. Dapat yung tama talaga sa tono. Yes, yun ang magaling Ikaw na ba singer. pwede mo bang sabihin na porke bumibirit, magaling na? Hindi, depende kasi sa tao. Depende katulad mo, di ba? Katulad ko. Oo. Bumibirit ako bro, wala Wala sa tono. Kaya Diba? hindi ako At magaling. saka dapat walang comparison. Yun, iwasan yun. May kani-kanyang kakayahan at kapasidad ang bawat singer. Kung ano ang kaya niya na ihandog sa publiko, tanggapin natin, di ba? At may panahon yan na Totoo yan. tinatawag. At yung panahon po, nung tinatawag niyong Charis Pempenko, tapos na po yun. Yes, Wala na yun. yun. Sino na ang buhay na buhay ngayon? Si Stel! Number 1 Stel! At saka, nakakatuwa lang, nakakabasa ako ng mga komento ng mga kasama sa trabaho ni Stel, ng SB19, ng kanyang mga nakakadaupang palad. Puring-puri siya, mabait daw, humble. Oo, yun naman. Talagang balanse sa kanya ang pagiging natural, makatao, makadiyos, at makamasa. Yun ang Isipin mo, maalis na yung sasakyan pag may kumakaway sa kanya. Ay, bumababa siya. Grabe, no? Binubuksan niyo pa yung yung Oo. kotse niya. Alam mo, eto, malayo po sa aming paksa. Parang lulundag po kami ng kapiraso sa mundo ng politika. Naalala mo yung kay dating senator, alam mo na, di ba malayang-malaya na siya ngayon. Si dating senador, Tulay na dilema. di ba kapag yung mga taga-suporta niya kumakaway sa kanya, Oo, binubuksan. inilalabas pa niya ang kanyang leeg sa sasakyan at kumakaway. Ganon si Stel. Oo, Ganun Di ba? siya. Ganun niya pahalagahan ang lahat ng sumusuporta at Oo, nagmamahal sa kanya. mapagpahalaga talaga, may Yes. importansya. At saka siya, pagka mayroon umaano sa kanya, lalo ng mga bata, talaga pinupuntahan niya, niyayakap niya pa. Oo. Isipin mo, nagkamali ng tawag sa kanya si David Foster, natawag siyang Stella. Oo. Nagalit po ba siya? Napikon po ba siya? It happens all the time. It's okay. Tama. Ganun dapat, di ba? Correct. At saka pag entertain niya sa basher, hindi niya binabalikan Ay, ng hindi. pangit. Oo. Panay, kung binabato siya ng bato, binabato niya ng Tinapay. tinapay. At hindi nakasilid sa garapon. True, Tama. iba yun. Oo. Iba yung mga Oo. Kaya nga, oo. Si Jake Cyrus, magaling po siya. Pero yung Charis Pempenko, tapos na po yun eh. Yung era na yun. Correct. Alam po natin na hindi na siya yung ngayon. Kaya wag nang iparis-paris pa, Aling Raquel. Dapat ay intindihin nyo na noon ay nagkaroon ng gintong araw sa mundo ng musika ang anak nyo. Pero ngayon ay wala na si Charis Pempenko. Yun Diba? naman ang tama. Hindi, hinahamon niya talaga yung anak niya, di ba? Eh kaso hindi na siya pinapansin. Hindi na. Tapos na yun, Tapos na. diba? Move on na tayo. Nagkaroon siya ng Oo. pagkakataon na sumikat noon sa pangalang Charis Pempenko. Hinangaan siya. Sabihin na natin ng buong mundo. Oo. Dahil sa tulong ni na Oprah Winfrey at David Foster. Oo. Tapos na po yun. At marami ng panahon ngayon si Jake Cyrus. Kaya Correct. nasasagot na niya. Kaloka, diba? Oo. At sumasagot na hindi lang isa. Diyos ko, Oo. sagot talaga siya. At meron pa siyang mga quotation Ay, in coming from fairness. mga famous Oo, people. oo. Diba? Hindi ko makalimutan sa Darling, mag-google ka. Darling, mag-google ka, it will be okay. Diba? Naku, hindi pa natin alam na minsan isang panahon inilagay na siya sa black bag. Diba? Hay, nako. Kaloka. Yun na ba ang ikakanta mo sa kanya? Yun na. Oo, yun na. Kasi di ba, yun ang mga talagang pinutakting ngayon ng mga vlogger sa buong mundo yun ah. Talagang pinapakanta nila si Stel, pinapakanta tapos mayroon pa sila. Yung parang Pinagsasabay. pinukumpara nila. Pinagkukumpara. Ay, naku, walang comparison. May kani-kani yan. Oo. Basta si Jet Madela, mataas ang tono. Si Darren Espanto, mataas ang tono. At kapag mataas ang tono, kumakanta ang lalaki ay... Abot nila ang nota. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.